Hello mga kapag-ibig! Happy vacation pa din po sa panahon ng pagdarasal at pagninilay sa inyo pong mga masugid naming taga-subaybay at sa mga bago naman naming viewers sa amin pong channel, welcome po muli. Naway makatulong po ang vlog na ito sa inyo pong lahat. Isang magandang araw or gabi na naman po muli sa inyong lahat kung anong oras man nyo ito napapanood ngayon o kung nasaan mang parte kayo ng mundo habang pinapanood nyo ang video na ito. Ngayon po ay Sabado de Gloria at meron na naman po tayong binisitang isang very affordable, budget-friendly na bahay na pwede nating tayaan sa Pag-ibig Foreclose Bidding. So, welcome po muli dito sa EDS Foreclose Properties, and kung naghahanap ka ng unang investment o matitirhan na hindi mabubutas ang bulsa mo, baka ito na ang hinahanap mo. So, alam nyo naman na sa hirap ng buhay ngayon ay dapat maging masinop tayo at maging budget conscious at alam nating lahat yan dahil sa panahon ngayon, halos lahat po tayo ay nakakaramdam ng hirap. Sana lang ay matigil na ang mga nangyayaring gera at mga sakit sa mundo. Sobrang sunod-sunod na din kasi, kaya sama-sama tayo na magdasal at para maging mapayapa na, magkaroon ng peace and mabalik na sa dati yung ating bansa at sa mga iba pang bansa na naaapektuhan ng crisis ngayon. And ayun po, munting paalala din po na ako po ay hindi ahente ng pag-ibig. Ang pag-ibig ay walang sino man na lehitimong ahente or individual na nagbebenta ng kanilang mga asset at nag-aalok ng tulong at hihingi ng bayad na kapalit. So, ito lamang po ay kanilang ino-offer sa kanilang official website at isa lang po yan, yung website nila sa Pag-ibig Foreclose Properties, at sa kanilang mga tanggapan lamang kayo makikipag-usap para maiwasan nyo na kayo ay maloko. Sa kanila lang pong otorisadong cashier kayo magbibigay ng anumang bayad at hindi kanino man. Kasi ganun po yung mga ibang nangyayari na mga nababalita natin, and totoo po yun kasi may mga naloloko po sa Pag-ibig Foreclose daw sila pero hindi naman. So kami po hindi po ako related, hindi po ako wala pa akong kinalaman sa kanila, Ako lang po ay nagtatampok lang ng mga foreclosed units nila na baka pwedeng makatulong sa mga viewers natin. And regarding sa kanilang mga units, para ma-check natin ang lugar at actual na situation ng mga bahay. Pero kagaya nga din ng sabi ni Pag-ibig na dapat kayo mismo ay magsagawa ng sarili nyong ocular inspection, ayun po, always practice due diligence at i-check ang actual site bago din mag-bid kasi sayang din naman if ever. Pero kung sa tingin nyo is na-feature namin ang maayos dito sa vlog na ito and hindi nyo kayang puntahan or hindi naaayon sa schedule nyo, baka maaari na makonsider nyo rin yung pinapakita natin kasi yung mga pinapakita naman namin dito is actual na kalagayan nung feature na isang unit na naka-post doon sa Pag-ibig Foreclose Properties. And ayan po balik po tayo sa video natin for today. So ayan po, nandito na po tayo sa pupuntahan natin, and this is located nga po pala sa Novesta, San Jose, Barangay Santo Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. So medyo malayo yung napuntahan natin, pero again, kung galing kayo dito sa Commonwealth, ang way pa rin naman ito is dito sa may pa-SM Purview. Pero medyo malayo na nga ito. So siguro some of the viewers medyo sanay sa Bulacan area or meron dyan na parte na dito nyo gustong magkaroon ng sariling property, so baka makonsider sa same time. So kaya post din natin, So ang unit na ito ay isang row house na may lot area na 36 square meter at floor area na 20.6 square meters naman. So perfect ito para sa mga nagsisimula pa lang o maliit na pamilya. So kailangan lang ng TLC o konting tender loving care at konting pintura at house makeover. Siguradong magmumukhang bago at cozy na ulit itong unit na ito. Kasi yun yung napansin ko dito nung binisita ko siya, And tansya ko po ay hindi pa ito talagang natirhan dahil wala pa itong signs ng improvement at bare unit pa po ito. So,
And check this out, kung ang minimum bid offer ay nasa 861,400 pesos, no? Medyo malaking halaga, pero compare again sa mga developer or may nagbebenta, no? I think Pag-ibig is one of the safest, no, platform na makakakuha kayo talaga ng medyo mas mura ang mga bigayan dito sa Pag-ibig, foreclose ni Pag-ibig nga. And sa halagang niya, no, sa City San Jose del Monte ka na nakatitira, na super accessible na ngayon dahil 'di ba sa mga bagong transport links. So ayan nga, no, nandiyan yung MRT 7 na connected dito papunta sa San Jose del Monte, Bulacan. So as you can see, ang status niya ay unoccupied, kaya wala tayong magiging problema sa pagpapaalis ng nakatira. Pero take note, no, mga kapag-ibig, ang remarks dito ay title under consolidation. So ibig sabihin ay inaayos pa ng Pag-ibig ang kabuang papeles ng titulo, pero ready na ito for bidding. So again, ang pagbibid naman is nasa sa inyo yan kung magkano nyo siya ibibid. So for 861,400, no, pwede na 5% lang. Ako, I think 5 to 10% again yung pwede kong i-add if ever no na magbibid ako. Okay naman siya kung talagang small pa lang yung family, no, nagsisimula. Ayun, and ang pinaka duration ng acceptance of offer ng bid nito ay April 6, 2026. So 12 AM yan to April 10, 2026, 11:59 PM. So medyo matagal pa, no, yung duration of acceptance offer natin. So kung kayo, no, nagustuhan nyo, for almost 1 week pa yan yung magiging acceptance ng offer nila. You can browse dun sa Pag-ibig Foreclose website, tapos makikita nyo mismo tong unit na to. Search nyo lang dyan, o hanapin nyo lang yung The Vista San Jose, Barangay Santa Cristo, San Jose del Monte, Bulacan. So lalabas yan dyan. Kaya pwedeng nyo pa pong tayaan itong property na ito. And it's up for grabs, no, kasi madami pa pong time. Kaya kung interesado kayo, yung may visit din po talaga para makilatis nyo or ma-check nyo yung area kung magiging accessible ito para sa inyo. Kasi ako, nung pinuntahan ko naman siya, okay naman siya sa akin. So wala naman akong ibang naging problem. But ayun nga lang, no, since San Jose around area, kasi marami akong kakilala, no, na ang problema nila dyan is not the yung mga flood, walang mga ganon, pero yung sa water, kasi I think, no, prime water sila, and madalas yata or merong schedule na nawawala ng tubig, parang ganon. Yun ang mga sinasabi ng mga friend ko or mga kakilala ko na around San Jose nakatira. So marami akong mga kakilala na different subdivision diyan located, pero ayun talagang pinaka problema nila, yung sa supply ng water, kasi hindi yan sakop ng kung dito sa Quezon City, no, Maynila, ganyan. Some of the area sa mga Rizal is Manila water, 'di ba, ganon. So dito sa part ng Bulacan ay prime water, I think. So yun lang yung pinaka downside for me, kasi yun ang sinasabi ng mga kakilala ko. So but overall naman, if sanay ka sa lugar, no, tapos naghahanap ka ng additional na na property or na unit, baka you may consider naman na i-bid ito. So nasa sa inyo pa rin yan. And of course, kapag ka nagbid tayo, kung ikaw ang highest bidder, ikaw ang kukontakin ni Pag-ibig, no, para mag-down ng again 5% of the total amount nung ibinid mo. So yun yung i-shell out mo para mapasayo yung unit. And kung hindi mo naman siya kaya or nag-change yung mind mo after na maka-receive na ikaw nga yung highest bidder, yung Pag-ibig naman is wala namang kaso yon, kasi kung sino yung second highest or dun sila magbe-base uli kung sino yung possible na makakakuha, kung sino man yung gusto. Kung hindi mo nagustuhan, walang problema, or if you don't have enough fund para mapasayo yon, hindi kasi nag-iintay si Pag-ibig, no, para makapag-shell out ka ng kailangan na percentage doon para mapasayo yung property, kasi ikaw yung nanalo sa bidding. So ganun naman talaga, 'di ba, kahit saan bidding, ganun talaga, may mga yan.
may mga SOP yan. So, ayan, and tinignan din po namin sa NOAA flood up, itong lugar na ito kung binabaha. Again, hindi siya talaga inaabot ng baha. And, pataas kasi siya, elevated tong ano na to tong lugar nung pinuntahan ko siya, no? And, very good din yung area na ito. For me, yung subdivision is okay talaga din. And check din po natin to sa Fivox Fault Finder app, and nakita natin na wala ito sa ibabaw ng isang active fault line, which is another plus point sa property na ito ni Pag-ibig. And sulit for me, no? Sulit ba ang 8,661K para sa 36 square meter na property dito sa Bulacan? Para sa akin, yes, kasi lalo sa ngayon, pag once na, 'di ba, sa isang province, considering kasi Bulacan is 'di ba, province pa siya. But kapag nag-start na ng mga construction, yun na yung dinedevelop, nagiging commercialize na yung dating, no? Pagdating ng panahon talaga, ang taas na. Or sa ngayon, sobrang tumataas yung per square meter ng sukat ng lupa. Ganon talaga siya So, hindi kasi nagda-depreciate. And, lalo na ngayon, no, na mag-start na nga yung MRT7 and made-develop ng husto kasi to dahil hindi talaga rin siya binabaha. So, kung interesado kayo, check nyo lang yung official website ni Pag-ibig Fund, and makikita nyo yung full details dito. Pero finiture din naman natin dito sa natin, sa video natin. And ayun po, sana ay kahit papaano ay nakakatulong ang video na ito para sa naghahanap ng bahay dyan. And please like, share, and subscribe para sa mas marami pang property tours at tips sa pagbili ng foreclosed asset. And ayan po, no, I hope you are all doing well today. If you're enjoying the content, kindly click po yung notification bell para you never miss an upload from us every time po na may bago kaming i-upload na video. And ayan po, no, kita-kits sa susunod na vlog, and God bless everyone. Much love. This is your Ed's Foreclosed Properties. See you in my next vlog. God bless.